Hello mga Kaps! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba namin ginagawa ang aming mini donuts. At i-share ko na rin po sa inyo ang aming naging journey sa aming small business na pinangalanan naming Local Honey Pastries. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na subukan ng ganitong klaseng business, just keep on watching! So, first step po, gagawin po natin yung ating donut mix. So, kung mapapansin nyo po dyan, nagawa ko na nga po yung aking donut mix. So, ipopost ko na lang po dyan kung ano nga po ba yung mga ingredients na ginamit ko. So, heads up lang po, ang ginamit ko pong mix po dyan or yung flour yung Magnolia Pancake Mix. Ayan. So, para mas mabilis po nating magawa yung ating donut mix. Yung iba po kasi, ang ginagamit po nilang pancake mix ay yung Maya. Pero para sa akin, mas maganda po yung Magnolia dahil mas fluffy siya at mas mabango. Unlike po kay Maya na makunat and wala po siyang aroma at all. Mas mahal nga lang po si Magnolia ng 10 pesos kesa kay Maya, pero parang mas maganda pong gamitin ay yung Magnolia. Depende na lang po yan kung ano po yung mas prefer ninyong gamitin. Then, isi-set aside po muna natin siya for 15 minutes. Then, after 15 minutes, ayan, isasalin ko na po siya doon sa aking squeeze bottle. Ayan. So, gumamit po ako dyan ng container para maging holder ng ating squeeze bottle. Ayan. Para walang matapon. So, sasalin ko lang siya dyan. Basta i-make sure nyo lang guys na walang buo-buo or bubbles yung inyong pancake mix. Ayan. Ayan, pagkatapos po niyan ay tatakpan na natin siya. Actually guys, maganda yung nabili kong squeeze bottle kasi nga baliktaran yung kanyang takip. So, hindi ka mahihirapan na gamitin and hugasan. Kaya mas maganda kung yan din yung gagamitin ninyo. And ano siya guys, sobrang ganda niya, ang ganda ng quality niya dahil kapag in-squeeze mo siya, hindi talaga natatanggal yung kanyang takip. Unlike doon sa mga ordinary na squeeze bottle na isang pisil mo lang, natatanggal na yung takip. So, maraming masasayang. Then, after kong magawa yung ating donut mix, niready ko na yung aking donut maker machine. Ayan. So, bago yon nilinis ko muna siya. And advice ko lang guys na bago nyo siya gamitin, i-make sure nyo na malalagyan nyo siya ng konting oil kasi may tendency kasi na dumikit yan. Actually, nagkamali ako dun sa una kong try dyan dahil dumikit siya. So, mas maganda kung lalagyan nyo siya ng oil. Konting oil lang ba? Yung mapunasan mo lang siya. And yung gamit ko nga palang donut maker dyan ay yung pang 12 holes. Ayan. Kaya mas maliliit yung magagawa ko compared doon sa iba na malalaki. Kasi ang gamit nilang donut maker doon ay 6 holes or 7 holes. Ayan. So, gumamit na ako ng tissue dyan. Pinunasan ko lang siya. After ko malinisan yung aking donut machine, nilagay ko na rin yung container sa tabi para after kong maluto, diretso na lang doon. Tapos gumamit din ako dyan ng tong at saka spatula or spoon para magamit kong pambaliktad ng pancake donut. Pinainit ko na rin yung aking donut maker machine. At kapag alam nyo na medyo mainit na siya yan, pwede nyo na pong ilagay yung ating donut mix. So, ang kailangan po para sa ating donut, kailangan mga 1 minute lang po. Huwag nyo po siyang i-overcook. Ayan, tapos bubuksan nyo na siya. And babaliktarin. Bali guys, wala kasing stop button yung ating donut machine. Basta
mag-timer lang po kayo. Kasi meron lang yung green light at saka red light. And wag din kayong magpanic guys kung bigla na lang siyang uusok. Kasi ganun talaga siya guys, sobrang init niya. Kaya madali lang siyang maluto. And tip lang din mga kaps, kapag naglagay na kayo ng donut mix sa ating donut machine, kailangan mabilis po kasi umaalsa po yung ang donut mix natin. Kaya kailangan mabilis ka dyan. Kaya isa rin sa advantage ng squeeze bottle na yan ay yung malaking butas ng ano niya, nung hole niya. Kaya mas maganda talaga kung yan yung gagamitin nyo. Unlike doon sa squeeze bottle na yung mga ginagamit sa mga ketchup, ayan na maliliit lang yung butas niya. Ayan, so after mga 1 minute guys, kung mapapansin nyo dyan, 6 lang yung una kong nilagyan. Tapos, inantay ko muna siyang umalsa. Tapos yung 6 na bakante dyan, nilagyan ko rin siya. Pero konti na lang. Kasi ang gagawin ko dyan guys, ipapatong ko dyan yung una kong nilagay na pancake. Tingnan nyo yung gagawin ko dyan guys. Ayan. Gamit yung aking spatula tsaka yung spoon. Ayan. Binaligtad ko siya tapos ipinatong ko siya. Para mas makapal po yung ating donut. Ayan. Kaya kailangan mabilis din po yung galaw natin dyan. Kasi nga po, uulitin ko, umaalsa po yung ating donut mix. Ayan. So, kailangan mabilis talaga yung pagsalin natin doon sa kabilang donut holes. And wag din kayong matakot guys na ma-deform yung inyong donut dun sa unang side kasi kapag nilipat mo naman siya dun sa kabilang niyang side and pag sinara mo, magpa-flatten din siya. And ayan, papakita ko sa inyo yung finished product ng ating donut. Ayan, medyo may mga lagpas-lagpas siya pero magagawa naman natin yan ng paraan. Tapos yung isa naman dito na ipapakita ko is yung rejected. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo nung una na dumikit siya. Ayan, medyo na-deform siya. So, hindi na natin yan isasama guys. Yan. So, ang nagawa ko guys sa 200 grams na pancake mix ay 21 pieces lang siya kasi nga doble yung gawa natin sa kanya. Pero kapag hindi natin siya dinoble, makakagawa po kayo ng 24 to 36 pieces po. Yan. Ayan. Kung mapapansin nyo dyan sa pangalawang try ko, mas maganda siya. Kasi ano na yan eh, yan yung nilagyan ko na siya ng oil yung ating donut machine. Ayan. Tapos ililipat ko lang din siya dyan sa kabila. So, after nating lutuin yung ating donut, gugupitin na natin yung mga excess part dyan sa gilid. Ayan, para magkaroon tayo ng perfect circle ng ating donut. And voila! Ayan na guys, yung ating finished product ng ating donut. Ayan, so ang ganda guys tignan, 'di ba? Kasi sobrang kapal niyang tignan. Ayan. At pagkatapos, isa-set aside na natin siya dahil i-dip naman natin siya. So, yun naman yung ating gagawin ngayon. Magme-melt tayo ng mga chocolate bars. Ayan. So, next guys, dito na tayo sa ating chocolate bars. So, ang ating pong mga chocolate bars ay medyo maselan po. Kaya kailangan masiguro po natin na yung ating chopping board or kung ano man po yung inyong paghihiwaan at paglalagyan ay kailangan po tuyo po siya. Kailangan wala po yung basa or kahit moist po. And yung atin din pong kutsilyo na gagamitin, kailangan po tuyong-tuyo po yan. Ayan. So, ang una ko po dyang hiniwa ay yung ating matcha flavor. Ayan. So, konti lang naman po yung ating kailangan. Kaya konti lang din po yung ating gagamitin. Ayan, tapos hihiwain mo lang siya guys ng maliliit. Ayan, para mas mabilis siyang matunaw. So, bakit ko nga ba nasabi na masela ng ating bars? Kasi po guys, kapag yan po ay nalagyan ng tubig, yan po ay magiging pangit ang kanyang consistency. Kumbaga, magiging magaspang po yung texture ng ating chocolate bars. Mahirap po tayong makakapag-dip kapag po yung ating mga chocolate bars ay dry.
And tip ko lang din po guys sa ating mga chocolate bars, hindi po yan nilalagay sa ref dahil masisira po yung consistency po niyan. Kailangan po ilagay nyo lang po siya sa isang container. And kung ang bahay nyo naman po ay de aircon, kailangan po ay i-safe keep nyo po siya sa yung normal lang po na temperature po. Ayan. Ayan, sa atin naman pong pagme-melt ng bars, gumamit lang po ako dyan ng container na stainless. Tapos, nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Ayan, sinalang ko siya sa kalan para continuous yung init niya. Ayan, kasi mabilis pong mamuo yung mga bars natin. Lalong-lalo na po yung Dutch ang brand. Ayan, unlike po yung Beryl, yan, sobrang tagal po niyang tumigas. Pero maganda po yung consistency ng Beryl. Tapos isang tip ko lang din pala guys, kailangan kapag once na halimbawa yung binili ninyong chocolate bar, hindi masyadong maganda yung kanyang texture, haluan nyo lang po siya ng chocolate, yung white chocolate po na bar na Beryl. Ayan, kasi nga maganda yung consistency niya. Basta't i-make sure nyo lang po na yung inyong mabibiling white chocolate maganda po yung kanyang consistency. Ayan. At kung hindi naman po kinaya ng white chocolate po ninyo, ang gamitin nyo na lang po ay oil. Ayan, para hindi naman po masayang yung inyong chocolate bars. Sa pagdidip naman po ng ating mga donut, pwede po kayong gumamit ng stick or ng spoon. Pero sa iba, nakikita ko gumagamit sila ng kamay lang. Sinasawsaw lang nila doon sa dip. Ayan. So, dyan naman po, magdi-design na po tayo ng ating premium mini donuts. Actually, guys, ito yung pinakamasaya na part sa lahat kasi malaya kang mag-design ng mga mini donuts. Ayan. Kahit anong toppings ang ilagay mo dyan, sobrang sarap niya, guys. And here's the finished product, guys. Ayan. So, sa tingin pa lang, katakam-takam na po ang ating mini donut. Sa mga hindi pa po nakakapag-like ng aming page, ayan, search nyo lang po, Local Honey Pastries. Ayan. And there you have it, guys. Sana nagustuhan nyo po yung aking vlog today. And sana po, sa susunod kong video, i-share ko naman po sa inyo kung magkano nga po ba yung naging puhunan namin sa aming mini donuts. Ayan, kaya kung hindi ka ba nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-like, share, and subscribe na kayo. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, see you guys on my next vlog. Bye!